Doon po sa lahat ng may mga napakataas na mga kuryente, doon po sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng misreading, doon po sa mga kababayan natin na hindi katanggap-tanggap ang mga nagiging bill ng kuryente sa Meralco. Saan pa ba? Boom! Okay? Ito po ang pagkakaiba ng dalawa. Si Marcoleta, itong putang ina si Marcoleta, nangako at nagpabida at nambudol na sinabing yung 2,000 na kumukonsumo ng kuryente o babayarin sa kuryente na 2,000 pababa, ililibre daw ng putang inang si Marcoleta. Nasaan ba yung tubo? Hanggang ngayon po, nakakulong na't lahat-lahat. Wala pong nagawa na kahit anumang aksyon, na kahit anumang update para dun sa kanyang pinangakong pambubudol. Okay? Ito ang pagkakaiba. Si Sen Risa Ontiveros, teka lang direct, yung tanong mo kanina, parang gusto mo na si Risa Ontiveros. Hindi naman sa ganong gusto. Alam nyo naman na anti-Risa nga ako eh. Pero tinitignan natin yung magandang nagawa nung Ali o yung pinaglalaban nung Ali. Okay? Naintindihan po natin. Ulitin ko hindi ko sinasabing anti-Risa. Ay, hindi ko sinasabing pro-Risa ako. Kaya lang, anti nga ako eh. Pero di natin alam, pag ganun talaga, pag nakikita mo yung magandang nagagawa ng tao, pwedeng mamulat ka. Parang nangyari sa mga Duterte, habang nakikita ko patagal ng patagal yung mga katarantaduhan at kapunyetahan itong mga Duterte at ni Digong, umalis ako. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. Pag hindi magaganda na yung nakikita mo, ba't ka pa mag-i-stay dyan? Ano ka, bobo? DDS ka. So, lumayas na ako, 'di ba? So, ngayon, dito naman sa position na to, so, nakikita natin sa social media kasi kung ano yung pinaglalaban, 'di ba? Kaso, yung nakapilo ka, yung pinaglalaban niya, budol, 'di ba? So, sa madalit sabi mga kaiksena, itong ipapakita ko, hindi ho niya bill at hindi ho niya pinangako na ilibre ang 2K na bill ng kuryente. Pero dito po sa ipapanood ko, inilalaban po ni Risa Ontiveros itong mga nangyayaring mga kapalpakan sa Meralco. Ano po? Ano yan? Pakinggan nyo to mga kababayan ko, and I like it. Kasi nga, isa rin ako sa mahal na nagbabayad ng kuryente na hindi katanggap-tanggap para sa akin din. At sigurado ko na merong nangyayaring hindi maganda rin dito sa amin pagdating sa kuryente. Alam nyo ba mahina supply ng kuryente dito sa amin? Oh. Sige, play natin to. Nanawagan si Senator Rita Ontiveros ng pagpapatupad ng no disconnection o disconnection-free policy para sa mga consumer ng Meralco na kinukwestiyon ang kanilang singil dahil sa umano'y maling meter reading. Yon. 'Di ba? Maganda 'to eh. Dapat tulad halimbawa, meron tayong reklamo. Ang mahal ng kuryente namin, bakit ganito? Halimbawa, kayo yung meron pinoprotesta kayo. Kasi nga, meron pagkakataon, hindi lang isa, dalawa, tatlo, may mga kababayan tayong dumaan ng bakasyon at ng mga nakaraan. Wala sila sa bahay nila. Nakababa ang breaker. Nagbakasyon. Pagbalik nila, parang hindi sila nagbakasyon kasi tuloy pa rin yung bill nila nung sila ay nasa bahay. Diba? So, hindi dapat, ito yung punto ni Risa Ontiveros dito na, huwag nyong pagbayarin muna yung tao. Resolbahin nyo muna yung problema. Kasi kahit ako lugi ko, magbabayad na ako. Paano kung biglang sabihin nyo, talo ko sa kaso? Yung parang ganun. 'Di ba? Teka, bago nyo ako pagbayarin, dumaan muna tayo sa proseso. Imbestigahan nyo. 'Di ba? Kasi yung pera, halimbawa, 10,000 tulad ko, kuryente ko, 10,000. Tapos may protesta ako. Pagbabayarin na kagad ako. May protesta nga ako eh. So, magandang gawin, wag nyo munang putulan, wag nyo munang pagbayarin hanggat hindi natatapos ang investigasyon kasi yung pera na pwede ko pang ibayad sa Meralco, pwede ko pang magamit sa ibang bagay, halimbawa pang grocery, pambayad sa school, 'di ba? Pampa-check up, 'di ba? Sa totoo lang, ito putang inang to Meralco na to, ako nako. Wag ganun.
Grabe, kasi to si Digong kasi ang daming pinaglalagay na mga ano yung pinayagan sa mga kung ano-anong charges na yan, to mga DDS, sino-sino sinisisi, si Digong nga ang pumayag ng ganyan. Di ba? Oh, sus ko. Kitang senadora, hindi kasalanan ng mga consumer kung nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro kahit hindi sila ang dapat na mag-adjust. Correct, di ba? Oh, kung hindi ipaglalaban to, wala, di gano'n na lang tayo. Pag nagkamali yung meter reader o pag nagkamali yung nagre-read, wala tayo, talagang bayad lang tayo. Di ba? Maganda to. Ipaglaban natin dapat. Ito na nga pinaglalaban ni yung Tiberos. Hindi makatarungan yun. Kayo may mali, tapos bayad lang ako. Kasalanan nyo, para bang may nagkabangga sa sakyan. Di ba? Ang mali talaga, nakabangga ka kunyari. Drive ka. Tapos, nasa tamang lane ka. Naka-go naman. Biglang may tumawid. 'Di ba? Lugi ka, 'di ba? Wala ka namang kaalam-alam at hindi mo naman gusto managasa, pero may tanga at kamote pumasok, nabangga. Tapos ngayon, ikaw pa may kasalanan. Nakukuha nyo? Ikaw pa yung makukulong. 'Di ba? Ganon din dito sa punto na to. Diyos mio, kayo may kasalanan tapos ako pa magbabayad. Kayo may kasalanan tapos walang anak ng kubeta talaga. Ituloy mo, Direk. Ang panawagan ay kasunod ng dumaraming reklamo ng mga customer na nakakatanggap ng di umano makatotohanang mataas na bill dahil sa maling meter reading sa isang Oh, 'di ba? Si Marcoleta, meron bang ganyang aksyon? Wala. Siya tong mayabang isa sa energy siya, 'di ba? Putang inang matandang 'yan, nakulong na't lahat-lahat. Wala tayong magandang narinig patungkol sa mga gusto yung mangyari sa kuryente. Lintik na buhay 'to. naitalang insidente, may isang pamilya na sinisingil pa rin na mataas na konsumo ng kuryente kahit naka-off ang circuit breaker habang sila ay nagbabakasyon. Oh, paano gagana kuryente doon? Open circuit breaker. Direct baka may jumper. Obligasyon namin? 'Di ba? 'Di ba dapat chine-check ng Meralco 'yan? Kung may mga nang-jumper diyan, obligasyon ba ng consumer na checkin din yung jumper? Nakdan tucha, oo. Boom. Kinumpirma naman ng Meralco ng insidente ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Sa kabila nito, pinapayuhan naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga consumer na magbayad muna under protest habang iniimbestigahan ng kanilang reklamo upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo. Pero Ako hindi ako payag dyan eh. Hindi ako payag dyan. Di ba? May protesta ka nga. Tapos gusto mo bayaran ko? Kaya ka nga nagpo-protesta kasi hindi mo tanggap yung babayaran mo eh. Unless mapaliwanag, maimbestigahan at lumabas ang katotohanan. Maluwag sa puso mo na magbayad ka kung ano yung dapat mong bayaran. Ibu taragis na yan. Pag babayarin ka, imbestigahan muna natin pero bayaran nyo muna. Ha? Boom! Better na! Like, share, subscribe na agad! Di ba? Isipin nyo, mahalaga ang kuryente sa pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Tama po ba? Kung may protesta sa puputulin mo, ina nyo. Boom! Nagbabayad nga ng tama yung tao eh. Di ba? Nagka-problema. Meron kailangang imbestigahan. So yung hinaba-haba ng taon na ayos siyang magbayad dahil lang sa protesta puputulin nyo. Di ba? Kaya dapat wag niyong putulin pag may lalo na't may protesta at wag niyong obligahin na magbayad. May protesta nga. Ina talaga tong Meralco na to eh. Di ba? pero ay kay Ontiveros, hindi makatarong na piliting magbayad muna ang mga consumer kung may lehitimong pagtutol sila sa kanilang bill dahil ang perang iyon ay Di ba tama naman? Kaya ako nireaksyonan kasi tulad ko, mahal ang bill ko eh. Meron din akong reklamo pero dahil alam niyo sobrang hindi ko maasikaso eh. Hindi na ako makapunta ng Meralco at magdadaldal dun eh. Kasi iniingatan ko din mga kaiksena na pag pumunta ako sa isang ahensya na halimbawa ng gobyerno, ahensya ng kung ano man, tas may makita akong mali, magdadaldal ako dun. Kung ano yung daldal ko dito, gawin ko dun. Siya ako makilala eh, kasi delikado. Delikado talaga mga kaiksena lalo sa panahon ngayon. Kaya nga tayo naka-direct Freddy. Itinatago natin yung ating tunay na pagkatao dahil sa mga banta na hindi So yun.
Pero kung ako lang talagang makakatikim tong mga ahensya na to. Kagaya nangyari dito sa amin, 'di ba? Inanakawan kami ng linya ng kuryente. Ang haba nun. Tiba-tiba yung nagnakaw. Tapos may nag-comment sa post ko no sa Facebook. Ang sabi nila, buti nga daw. Sa isip-isip ko, bobo mo talaga pag DDS ka. Boom! Kasalanan daw ni President Bongbong Marcos. Anong kasalanan ng presidente doon? Ang may kasalanan unang-una sa mga problema nyo sa lugar ninyo, LGU. LGU, barangay nyo. Kapalpakan at kakulangan ng barangay nyo o ng munisipyo nyo. Yun. Kaya napakabobo mo pagka ang problema mo, sinisi mo kagad sa taas, sa Pangulo. Mahina talaga utak mo. Bakit ko nasabi? Alam nyo, kwento ko na din doon sa pwesto namin o sa may lugar namin kung nasa nakalatag yung poste at kuryente nga, kung may nagbabantay doon na barangay tanod from 10 p.m. to 5 a.m., tingin nyo mananakawan doon. Boom! Siyempre may barangay Walang bantay. Madilim sa lugar, walang bantay. Mababa pa yung poste. 'Di ba? Gigil na gigil talaga ako sa barangay no, nagreklamo ko, gusto ko nang magpakilalang, hindi magpakilalang si Direk Freddy Valera. Gusto ko nang magpakilala na talagang yung taray na sasabihin ko. Kasi alam niyo ba sinabi ko dun sa nagbablatter? So, pero kalma-kalma pa ako konti. So ano po ang gagawin yung solusyon? Kasi may pinakita pa siya na marami daw na reklamo din ng nakaw. May metro, may kontador, may ganyan. So ano po ang gagawin po natin para hindi na po maulit yung yung mga nakawang ganyan? Naka-blatter na naman Update ko kayo. Gigigil ako. Mataas ang dugo ko. Gusto ko murahin, putang ina mo. Anong sagot yan? Ha? Ipapasa po namin to sa sa munisipyo. Ha? Ba't hindi nyo po lagyan ng, sinabi ko yun, hindi nyo po lagyan ng tao doon. Ginawa na po namin yun kasi kaya lang yung mga barangay, magta-type in, tas aalis, magta-time out, babalik. Sino magche-check ako? Isip-isip, sino magche-check ako? Di ba kayo yun? Kaya ang may problema talaga, yung nasa baba, yung mga LGU na mga kurap. Kaya nagkakaroon tayo ng problema na nararamdaman ng ating mga kababayan kasi kurap yun nasa LGU. Kasi mga walang kwenta yung nasa LGU. 'Di ba? Ngayon, dahil walang kwenta, mararamdaman ng kagaya ko, mararamdaman ng iba, ngayon nasisi nila, tatalon agad doon sa Pangulo. Yun ang mali na thinking ng mga kababayan natin. Nagigets nyo? Boom! Walang kwenta yang mga barangay. Hindi ko nilalahat dito sa amin, kung talaga lang kung wala lang akong banta, sinasabi ko sa inyo talagang ibablog ko talaga yung putang ina barangay namin dito Tapos ang malupit pa, dagdag ko na ending. Ang malupit pa ito. Sabi na nagaganyan sa akin, nagbablatter, tatakbo pa lang kagawad ang gago. Boom! Inabutan ako ng tarheta. Inabutan ako ng tarheta Pagkasabi ko, okay na po ba? Yun na po yun. Sige po, update po namin kayo. Sabing ganun. Pagtayo ko, sir, ito po, kagawad, toot po. Sayang din po, isang boto. Sa isip-isip ko, putang ina mo, boboto pa kita dyan. Boom! Like, share, subscribe. Baka hampas ko pa sa itong daladala kong payong Di ba? Tingnan nyo kung gaano kagarapal. Lisa Parma, parang ganito lang po. Pag tinanong mo si Baste at Baste, baha ang isasagot sa'yo. Bangag ang presidente. Boom! Yun ang lupit. Mabalik tayo. Anyway, sorry po, nadagdag ko yung ko Gustong-gusto ko talagang Kaya lang pinipigilan ko nga ng sarili ko ito na. Tuloy natin.
ay maaari pa sana magamit sa iba pang pangangailangan ng pamilya. Oh, yan yung sinasabi ko mga kaiksena, na yung ipambabayad sana na overprice o calculated, sobrang taas ng singil ng kuryente, tapos kasalanan ng Meralco, kasalanan ng Reader o kasalanan ng Metro, tapos sisingiling ka na, tapos may dispute ka. 'Di ba pwede mo pa magamit sa ibang bagay na importante yung pambabayad mo kung papayagan na hindi ka muna magbayad dahil nga meron kang dispute. 'Di ba? Oh. Kaugnay nito, maghahain si Ontiveros ng isang resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang mga umano'y maling meter reading. Yan dapat. Si Marcoleta. Anong ginagawa ni Marcoleta? Boom! Ang inang yan. Andun. Nagdadrama ng sakit-sakitan ni Hindot. VIP. 'Di ba? O, ngayon, tanungin ko kayo. Maganda ba yung ihahaing resolusyon ni Risa Ontiveros? O, sagutin nyo ako. O. Kasi pag sinabi mong hindi maganda o pangit, may tama ka sa utak niyan. Boom! Better na! Like, share, subscribe na agad sa channel na lang. Okay? Maliwanag tayo mga kaiksena at kaya ko siya isinama sa content natin dahil maganda dahil tulad ko, ramdam ko apektado ko sa ganyan nangyayari. Kaya yung gusto niyang resolusyon, okay sa akin. Ganon kasimple. Hindi tayo kailangan pa magpapaplastic dito kung pro o anti ka. Maganda eh. Oh, dapat ganon. O, halika na, next na tayo. Shoutout kay Ma'am Therese Hellman nga pala. Andiyan pa kayo, tita. Binati ko ulit sila kanina. And may message ako kaperaso lang doon. Kung ano, pwede sa kanilang isend. Game. Punta na tayo dito mga kababayan ko. Dito na. Saan yan, direct? Boom! Teka lang, nag-like na ba yung iba? Parang hindi pa nagla-like yung iba eh. Where is it? Yan. Ang dami pa pong hindi nagla-like. Sa totoo lang. Baka naman pwede po kayong mag-like. Eh, sinasamid pa yata ako. Yan. So, umpisa na natin ha. Huwag po kalimutan mag-like at mag-share.